Bismillahirrahmanirrahim. Kapatid ko sa Islam, nandito kami ngayon nakikita nyo, sa gilid ng dagat, sa tabing dagat. Kaharap namin mismo ang bansa na dati ay tinatawag na Palestine o Philistine, na nakakalungkot isipin na ngayon ay tinatawag na itong pangalan sa bansa, kapangalan ng bansang sumakop nito. Nakakalungkot isipin na hindi na ito pagmay-ari ng ating mga kapatid na pilit sumasampalataya kay Allah Tabaraka wa Ta'ala sa abot ng kanilang makaya mula pa noon, kapatid nating mga Palestino. At nandito sa likod namin ang lugar ng kaharian ng Saudi Arabia. Kapatid ko sa Islam, nandito kami ngayon sa tabing dagat upang pagnilay-nilayan ang mga nakakamanghang likha ni Allah Tabaraka wa Ta'ala. At upang magmumuni-muni, dahil kapatid ko sa Islam, kinakailangan ang pagmumuni-muni. Ano nga ba? Sino nga ba tayo? Ano nga ba ang dahilan bakit nandito tayo ngayon nabubuhay? At bakit, para saan at tayo ay nag-aaral? At pilit sinasaliksik ang kaalaman ni Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maging ang mga siyentipiko na pag-aaral, kinakailangan sa tao ang pagmumuni-muni ng mag-isa o walang kasama o walang naririnig. O sabihin na nating magpa-presko ng kaisipan o mag-unwin. Kapatid ko sa Islam, nandito tayo sa gilid ng dagat. At naalala ko ang salita ni Allah Tabaraka wa Ta'ala na matatagpuan sa kanyang talata mula sa Surah Al-Kahf hinggil sa dagat. Sinabi ni Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Qul law kana al-bahru midada li kalimati Rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Kapatid ko sa Islam, sinabi niya Allah Tabaraka wa Ta'ala, kung itong dagat na ito ay gagawing tinta upang isulat ang lahat ng kaalaman na biyaya at bigay ni Allah Tabaraka wa Ta'ala sa atin, ay kahit na ito ay maubos at ibalik muli yung dagat na magiging tinta, gagawing tinta, at isulat pang muli ang lahat ng kaalaman, ay kahit na paulit-ulit pa itong ibalik at gayon yung din gagawin, ay hindi kailanman magwawakas, mawawala, o may hangganan ang kaalaman. Sapagkat ang kaalaman ay ganun pa rin, karagatan. Kung kaya kinakailangan sa atin ay hanggat tayo ay nasa sa kaisipang malinis, naaalala pa natin ang lahat ng mga bagay-bagay, maging mabuti at masama. Kaya pa nating magbago hanggat tayo ay malakas pa at wala pa tayo sa libingan, ay pilitin pa rin nating saliksikin ang kaalaman. Pilitin nating mangalap ng impormasyon, kaalaman hinggil sa Islam hanggang sa datnan na tayo ng kamatayan, sapagkat ang kaalaman ay siya ring susi ng ikapapasok natin sa paraiso ni Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ang kaalaman ay karagatan. At kahit na nasa sa ilalim ng libingan na tayo, ay nag-aaral pa rin tayo sa pamamagitan ng pagtatanong sa atin ng dalawang malaika, at tayo ay tutugon sa kanilang mga isasangguni sa atin, itatanong sa atin. Kung kaya't pilitin natin sa abot ng ating makakaya, ano man ating mga nalalaman, at ibahagi natin ito, sapagkat kapatid ko sa Islam, tignan natin ang kaalaman sa mga taong nasa itaas natin. Kapag nasa umurul ad-diniya, ay tignan natin kung sino yung angat sa atin bilang isang maalam, sapagkat yun yung
Yun at yun din ang makakapag-inganyo sa atin upang mas saliksikin pa lalo ang kaalaman ng Islam. At kapag ka naman sa umurot dunyawiya ay tignan natin yung sino man yung mas mabababa sa atin, sapagkat sa kadahilan ng yun ay mas makakapag-syukr, makakapagpasalamat pa tayo kay Allah Tabaraka wa Ta'ala sa lahat ng biyayang ating natatanggap. Wa aqulu ma sami'tum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.